Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa na nakatune in po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Tunay po na ang Diyos ay mabuti. Amen po. Ang ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay nanggagaling po dito po sa District 6 sa pangunguna po ng ating pong District Supervisor na si Pastora Cheryl C. Manansala. Tunay po na tayo po ay pinagpala sapagkat mayroon pa po tayong isang panibagong umaga upang maglingkod sa ating pong Panginoon, sa ating dakilang manlilikha. Amen po? Amen. Sige po, sa pagkakataon pong ito ay haranahin ho natin ang ating pong Panginoon. Awitin ho natin ang kantang Tunay na Kapayapaan. Hallelujah. Panatagang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Mula sa umpisa, hallelujah. Natagang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Ng mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin po kayo, Diyos na makapangyarihan, Diyos na di nagbabago, Diyos na laging umiibig sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, labis po kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming pong mga buhay. Tunay po, Panginoon, na kung kayo po ay wala sa aming mga buhay, ay wala pong kabuluhan ang aming pong pag-stay sa mundong ito. Kung kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, minsan pa kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Inaaming marami po kaming pagkukulang. At nawa, O Diyos, kami po ay inyo pong tingnan ayon sa inyo pong kahabagan at pag-ibig. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin upang makakilos ng may kalayaan ng inyo pong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Marami pong salamat, O Diyos. Kayo po ang siyang sumama sa inyo pong mga salita. Ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isang tagapakinig ng inyo pong programa, aming Panginoon. Salamat po ng marami. Kayo po ang mataas. Kayo po ang mabigyan ng kaluwalhatian sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita sa umaga po ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at luwalhati. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Minsan pa, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Tunay po na tayo po ay mapalad sapagkat mayroon po tayong Diyos na maaari nating malapitan sa bawat sandali ng ating pong mga buhay. Anuman pong kalalagayan, mayroon po tayo, anuman pong sitwasyon ng ating pong mga buhay. Salamat po at mayroon pong tapat na Diyos na lagi po nating kasama sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, alam ho natin na ang mundong ito ay hindi na ho pabuti. Ano po? Makikita ho natin na kaliwat kanan ang kaguluhang nangyayari sa buong daigdig. Ano po? Ang Amerika, ang Estados Unidos, na siyang batayan ng ekonomiya ng lahat ng bansa, sa kasalukuyan po ay bagsak ang ekonomiya. Ano po? At maging ang digmaan sa Russia at sa Ukraine ay patuloy pa rin po. Marami hong mga civil wars na nagaganap sa iba't ibang dako ng mundo. Ano ho? Maging sa ating pong sariling bayan ay hindi mo matapos ang insurgents. Ano po? Ang insurgency, ano po, sa pagitan ng mga rebelding grupo at ng ating pong pamahalaan. Ano pat napakarami pong mga problema sa buong daigdig. Maging dito po sa ating pong karatig na bansa ng China. Ano po? Mayroon pong girian sa kanyang mga kalapit na bansa. At maging ho sa ating mismong bansa, ano po, tayo po ay nag-aagawan doon po sa South China Sea, ano po. Kung kaya't napakarami pong problema, maging ang bayang pinili ng ating pong Panginoon ay hindi rin po matapos ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Palestina. Ganon din po, makikita ho natin ang matinding kahirapan sa buong daigdig. Ang sabi nga ho ng UNICEF sa kanila pong talaan ay mayroon pong 22,000 na mga bata na namamatay sa gutom araw-araw. Araw-araw po, mga kapatid. Kung kaya't pagka tinignan ho natin ang mga bagay na ito ay tila baga wala na pong pag-asa sa mundong ito. Ano ho? At parang may mga pagkakataon na hindi ho natin alam kung saan po tayo susuling. Pag nagbukas ho tayo ng ating pong telebisyon, makikita ho natin ang samot-saring mga problema din sa loob at labas ng ating pong mga bansa. Subalit isa po ang katiyakan, tayo po ay mayroon pong Diyos na maaaring malapitan at maaaring paglaanan ng ating pong pagtitiwala. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay Trust God. Ano po? Pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Maliwanag ho at alam ho ng bawat isa po sa atin ang sinasabi ho ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Ang sabi po roon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your
paths. Ano po? Makikita ho natin na ito po ay isa pong instruction at isa rin pong warning para po sa bawat isa po sa atin na totoong sumusunod sa ating pong Panginoon. Bakit ho instruction? Sapagkat ang sabi ho roon ay trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Bakit ho babala? Sapagkat marami hong pagkakataon na pagka tayo po ay nasasadlak sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon sa ating pong mga buhay, usually we resort to our own wisdom and knowledge. Ano po, sa ating pong sariling mga kakayanan at kapangyarihan, tayo po ay nananangan sa halip na tayo po ay sumangguni sa ating pong Panginoon kung ano po ang mga bagay na dapat ho nating gawin sa ating pong mga kasalukuyang sitwasyon. Amen po? Amen. Bakit ho natin kailangan magtiwala sa Panginoon? Why should we trust God? Bakit nga po ba? Ano ho? Tatlong bagay lang po itong pag-uusapan ho natin. Ang una ho, because God knows what's best for us. Alam ho ng Panginoon kung ano po ang pinakamabuti sa bawat isang nilikha niya. Amen po? Amen. Sapagkat ang sabi nga ho, sa Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, ang sabi ho rito, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Ano po? Makikita ho natin na sinasabi ho ng Panginoon na ang kanyang kapamaraanan ay higit sa ating pong mga kapamaraanan at ang kanyang kaisipan ay mas higit sa anumang kaalaman na mayroon po tayo. Kung kaya mga kapatid, wala hong dahilan upang tayo po ay magulumihanan sa anumang pong mga pangyayari sa ating pong kapaligiran o sa ating pong mga buhay, sapagkat alam ho natin na mayroon pong Diyos na nagmamalasakit at may alam ng lahat ng bagay. Amen. Alam nyo, ang sabi nga ho sa Matthew chapter 10 verse 30, na maging ang bilang ng ating pong mga buhok sa ulo ay alam ho ng ating Panginoon. Wala ho tayong maaaring ilihim sa Diyos at wala ho tayong mga alalahanin na nalilihim ho sa ating amang nasa langit. Kung kaya't marapat lamang ho na ang ating pong pagtitiwala ay ating pong ibigay sa Kanya. Amen. Why? Dahil po, ang ating pong Panginoon ay alam ho kung ano ang pinakamabuti sa ating pong mga buhay. Because God knows everything. Alam ho ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kung kaya nararapat lamang na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ano pa po? Bakit ho kailangan nating ilagak ang ating pong pagtitiwala sa Diyos? Number 2, because God cares for us. Amen. Dahil mayroon pong pakialam sa atin ang ating pong Panginoon. Hindi po totoo na may mga pagkakataon na tila baga tahimik ang ating pong mga pandinig at hindi ho natin marinig ang tinig ng Diyos. May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga problema ng buhay, sa mga suliranin, sa mga sakit at karamdaman, at may mga pagkakataon na akala natin ay hindi ho tayo pinapakinggan ng ating pong Panginoon. May mga pagkakataon na tayo po ay dumudulog at dumadalangin sa ating Diyos, subalit tila baga hindi sumasagot ang ating pong Panginoon. At may mga pagkakataon na tayo po ay dinadaya ng ating pong mga kaisipan at ng ating pong mga damdamin. At akala ho natin ay wala hong Diyos na nakakarinig ng ating pong mga pananalangin at pagtawag sa Kanya. Subalit isa po ang tiyak, ang Diyos po ay lagi pong may pakialam sa ating pong mga Amen. buhay. At ang Thank sabi you, ho Lord. niya sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7, ang sabi ho roon, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you." Amen. Ibigay daw ho natin ang lahat ng ating alalahanin sa Diyos, sapagkat ang Diyos na nagmamahal sa atin ay mayroong pong pakialam sa ating pong mga buhay. Ano po? Kaya't salamat ho sa Panginoon dahil anuman po ang ating pong
pinagdaraanan, alam ho natin na mayroon pong Diyos na nagmamalasakit po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi nga ho sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 28, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Ano ho, tayo man po may mga pagkakataon na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga suliranin, sa mga sakit at karamdaman, alam ho natin na ang Diyos na ating pong sinasamba, ang siya pong Diyos na nagpabibigay ng kapahintulutan upang mangyari ang mga bagay na ito. At ang sabi ho sa ating pong binasa, ang lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti nating mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Naalala ho natin, ang kapatid ho nating si Job, ang sabi ho roon sa Job chapter 1 verse 1, "There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil." Ano po, makikita ho natin, napakaganda ho ng description kay Job. Ano ho, siya raw po ay isang taong matuwid at wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ho, at siya ay lumalayo sa anumang uri ng kasalanan. Subalit, nakita ho natin sa aklat ho ng Job na pinahintulutan ng Diyos na siya po ay subukin. Bakit po? Upang lalong maipakita ng bawat isang mananampalataya pagka tayo po ay dumaan sa mga pagsubok, doon ho natin na ipapakita ang ating pong pananampalataya at ang ating pong pagsunod sa Diyos. Amen po? Amen. Kung kaya tayo man po ay dumaan sa mga pagsubok ng buhay na ito, manatili ho tayo sa ating pong Panginoon, sa pagsunod sa ating Diyos. Sapagkat alam nyo po, kung makikita ho natin ang nangyari sa aklat ng Job, nung siya po ay hindi ho natinan sa mga problemang kanyang kinaharap, ay minsan pang ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang buhay. Ibinalik ang lahat ng mga bagay at mga ari-arian, mga mahal niya sa buhay, na inagaw sa kanya ng kaaway. Alam nyo po, minsan po tayo po ay dinadaya ng kaaway. May mga pagkakataon na sa ating pong mga sariling kapasyahan ay nangyayari ho na tayo po ay nalulugmok. Ano po? Subalit alam nyo po, pagka ho tayo ay patuloy na manalig at manampalataya sa ating pong Panginoon, anuman po ang inagaw ng kaaway. Tandaan ho natin mga kapatid, anuman po ang inagaw ng kaaway, ito po ay kayang-kayang ibalik sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya't salamat po sa Diyos dahil siya po ay mayroong pakialam sa bawat isa po sa atin. Pangatlong bagay ho, ang sabi ho rito, kung bakit ho kailangan nating magtiwala sa Diyos, because God loves us so much. Ano po? Dahil po tayo po ay mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Hindi ho natin kayang sukatin ang pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa atin. Alam nyo po, napakasarap isipin na ang Diyos na may likha, na may lalang ng langit at lupa, ay siya pong Diyos na labis na umiibig sa bawat isa po sa atin. Amen po. At alam nyo po, marimit ho nating naririnig sa mga kasalan at sa pagsusumpaan, ano po, marimit ho natin naririnig ang sa seremonya ng kasal, ang klaradong definasyon ng pag-ibig. Ano ho, ang sabi ho sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, ang sabi ho roon, "Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endure all things." Malimit ho nating naririnig ang mga katagang ito sa seremonya ng kasal. But this same description of love is the love that the Lord gives to each and every one of us. Ito pong description ng pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7 ay isa pong
eksaktong definisyon ng pag-ibig na mayroon po ang ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po, anuman po ang ating pong pagdaanan, nakasisiguro po tayo sa pag-ibig na ito ng ating pong Panginoon. We have an assurance for this kind of love of our God for us. Siguradong sigurado po ang pagmamahal na ito ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. At hindi po ito maaaring agawin ng sino man. Amen po? Sapagkat ang sabi nga ho, roon po sa Romans chapter 8 verses 38 to 39, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Wala hong maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Gaano man po kalawak, gaano man po kalalim. Amen po mga kapatid. May mga pagkakataon na tayo po ay sumasala. May mga pagkakataon na tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na hindi po kalooban ng ating pong Panginoon. Subalit ang sabi ho ng ating pong Panginoon, tayo lamang ay magkaroon ng repentant heart. Magpabasag lamang tayo sa ating pong Panginoon. At pagka tayo po ay nadapa, bumangon ho tayo. At ibabangon ho tayong tiyak ng ating pong Panginoon pagka mayroon po tayong pagnanasa na tayo po ay muling sumunod at magpatuloy sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Napakadakila ho ng pag-ibig ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, hindi ho natin maaaring ihambing. Iniisip ko nga po, alam niyo po, siguro ang pinakamatinding pag-ibig na mayroon po sa mundong ito ay ang pag-ibig po ng ang pag-ibig po ng isang magulang sa kanyang anak. Amen po. Sa mundong ibabaw, ang pinakamatinding pag-ibig na maaaring maranasan ay ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Na anuman po ang mga bagay na ikasisiya, anuman po ang mga bagay na magdudulot po ng kasiyahan sa ating pong mga anak kung kayo po ay isang magulang, anuman pong kapamaraanan ay tiyak na gagawin ho natin upang maibigay ho natin sa ating pong mga anak. May mga pagkakataon nga po na minsan mali na ho ang ginagawa Mabigyan lang ng kasiyahan ang kanila pong mga anak. Amen po? Subalit, wala ho sigurong magulang na papayag na ialay ang buhay ng kanyang anak para sa mga tao na walang pakialam sa kanya at hindi man lang umiibig sa kanya, sa kanila. Amen po? Wala hong magulang na handang isakripisyo ang kanyang anak para sa mga taong wala man lang pagkilala sa kanila, wala man lang pag-ibig, wala man lang mabuting ginagawa sa kanila. Subalit alam niyo po ang ating pong Panginoon, ang sabi ho sa John 3:16, for God so loved the world that He giveth His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen po? Ganun po kabuti ang ating pong Panginoon, na maging ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya po sa bawat isa sa atin upang tayo po na mga nasa kadiliman na tiyak na paruroon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, ay magkaroon po ng kaligtasan at magkaroon po ng pagbabagong buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ay nakahanda po ang ating pong Panginoon na isakripisyo ang buhay ng kanyang bugtong na anak para po sa bawat isang handang tumugon at manampalataya sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Ang sabi nga ho, doon po sa Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Na sa mga panahon na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay nagliliwaliw sa mundong ito, na wala tayong pagkilala at wala tayong pakialam sa Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako
ay magkaroon ng isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na mayroong pag-asa, isang buhay na mayroong kaligtasan, isang buhay na mayroong pangako na makapiling ang ating Ama na nasa langit. Amen. Kung kaya, mga magulang, mga kapatid, anuman po ang ating pong pinagdadaanan sa ating pong mga buhay, tayo man po ay naguguluhan, maaring tayo ay nakagawa ng mga kasalanan na naglayo sa atin, sa ating Panginoon. Maaring tayo ay dumadaan sa isang matinding kahirapan na hindi natin alam kung bakit. May mga pagkakataon na tayo po ay nakahiga na sa banig ng karamdaman at hindi tayo gumaling-galing, na ubos na ang lahat ng ating mga pinaghirapan. Subalit isa po ang tiyak at isa po ang sinasabi sa atin ng ating pong Panginoon sa umagang ito, na ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen. Bakit po? Sapagkat alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa bawat isa po sa atin. Sapagkat, ang sabi ho, mayroon pong pakialam ang ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. God cares for us. And lastly, because God loves us so much. Kung kaya't anuman po ang ating pong kalagayan, mga kapatid, hindi ho option ang lumayo sa Diyos. Kundi ang sabi ho ng ating pong pinag-aralan, tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating pong Panginoon. Amen. Salamat ho sa Diyos sa Kanya pong mga salita sa umaga pong ito. Thank you, Minsan pa tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yes. Panginoong banal, Diyos na makapangyarihan, Ama naming nasa langit, minsan pa sa umaga pong ito, labis po ang aming pong kalagalakan at labis po ang aming pong pasasalamat sa inyo pong mga salita. Sapagkat tunay po, Panginoon, na anuman po ang aming pong mga sitwasyon, anuman po ang aming pong kalalagayan, anuman po ang mga problema at suliranin na nasa aming mga harapan, batid ho namin na mayroong pong Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Mayroong pong Diyos na mayroong pong pakialam sa bawat isa sa amin. Mayroong Diyos na alam kung ano ang pinakamabuti sa amin pong mga buhay. Kung kaya, O Diyos, narito po kami. May mga pagkakataon, Panginoon, na ang amin pong pagtitiwala sa inyo ay nawawala. Subalit patawarin niyo po kami. At minsan pa, Lord God, ay dagdagan niyo po ang aming pong pananampalataya sa inyo sa bawat araw. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay matuto pong maglagak ng aming pong pagtitiwala sa inyo. Sapagkat kayo po ang amang mahabagin, kayo po ang amang mapagmahal sa bawat isa po sa amin. Salamat po, aming Panginoon, nawa ang umagang ito ay nagsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin. A very good reminder for each and every one of us, Lord God, that we must put our trust in you, sapagkat kayo po ang Diyos na marunong kumalinga sa inyo pong mga anak. Salamat po, aming Panginoon, sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at luwalhati na may kasamang pagpasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat ho sa Panginoon at minsan pa isang mapagpalang umaga sa bawat isa pong anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. God bless everyone.